Hi mga boss, what's up? Kamusta kayo? So ayan, may tanggap tayo ngayon. Isang Vivo Y20i. So ayan, ang problema niya, nga yung LCD. Basag na yung LCD niya. And then sabi nung may-ari, tropa rin naman, taga rito lang, sang Kabataan. Ayan, medyo bingkong yung dito niya mga boss, yung back case niya. Ako, nakabingkong ah. Nakaumbok. Kamukha to nung ginawa ko na LCD, yung Vivo Y20s naman yun. Ito sabi niya Vivo Y20i naman to, pero magkamukha sila eh. Magkamukha sila. And then sabi nung may-ari nga, nagbo-bootloop din daw to. Patay sindi lang. Logo lang siya. So titingnan natin kung totoo. Bago natin buksan, charge muna natin sa product schematic. Kung nagcha-charge. Nababa. 1.6 to 1.7. Ayun. Nag 1.1. Nag normal yung charging mga boss. 1.1. Product schematic. Ayan, pakita ko sa inyo mga boss. Ayan, 1.0. Hindi na 1.1 eh. Hagalaw. Ayan, sa number 1 nagbi-blink. Normal pa rin yun. So gutin natin. Try natin buksan. Yan. Tingnan natin yung gilid na ito. Kung madali lang sikwatin. So sak natin yung hot air. Painitan natin mga boss. Atong Kabataan na to, mautak to mga boss. Kasi umorder siya ng LCD sa Shopee. Ito, mayroon siyang LCD Crown, yung brand. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong brand. Kasi dito sa supplier mga boss, ang brand nila dito dalawa eh. M&K tsaka yung Kailin. Ito Crown, wala pa ako nakikita ang ganito eh. So tingnan natin kung LCD lang ba talaga ang sira. So mga boss, na lalo na sa mga baguhan, kapag may tanggap tayong unit, dapat tinatanong natin kung ano yung history, kung nabagsak ba, nabasa. Kasi sa experience ko mga boss, kung hindi nyo pa na-experience, dati may nagpagawa sa aking LCD. Noon pa yon, yung mga dekipad pa na Nokia. So nagawa yung LCD, okay na. Nung kakilala kasi ng tita ko yon, nung inabot na sa may-ari, walang signal. So maaring dahil sa pagkakalaglag yun kung bakit nawalan din ng signal. So yun ang mahirap kasi mga boss eh. Kailangan kapag may tanggap tayo na unit, papaliwanag muna natin sa customer na maaring hindi lang LCD yung sira nung isang unit. Kapag nababagsak, nakakalungkot kasi kapag ganun,
sa atin isinisisi ba't nawalan ng signal yung isang unit. Dahil malaki rin naman yung possible kung bakit nawala yung signal is dahil din dun sa pagkakabagsak. Hindi naman din alam ng customer yun, 'di ba? Dahil wala rin naman alam sa cellphone repair. So kaya sabi ko nga, dapat ipaliwanag natin na maayos kapag meron tayong natatanggap na nabasa o nabagsak na unit. Ako ganun palagi ginagawa ko pinapaliwanag ko muna bago ko gawin. Para for example, nagawa na tong LCD tapos wala palang signal, o maaring sa mga IC may problema, 'di ba? Charging IC natin masasabi kasi nabagsak nga Ganun yun mga boss. Na-experience ko na kasi dati yan. Ayan. Namitan ko ng special blade natin, yung real life, para masikwat. Then, yan. Saan natin ipasok tong pansikwat? Yan. Pag alam nyong matigas mga boss, painitan nyo lang ng hot air. Para lumambot yung pandikit nya. Hindi ko alam kung ako pa lang yung pagbukas na ito malalaman natin pag nabuksan. Hindi ko na itanong kung may history of repair na. Kalimutan ko tanong. Yan. So ayan, original pa, hindi pa T7000 yung ginamit. White 20i nga to mga boss, kasi dalawa lang yung camera nya Pamiki lang tong isa Dalawa lang pala camera na ito blanco yung isa, and then buo pa yung warranty sealed, kompleto pa yung mga tornilyo, and then original pa mga boss yung pandikit nya. Original pa, hindi pa T7000 yung ginamit. Magkamukha lang nga sila nung ginawa ko dati, pero magkaiba to. Iba yung tatlo kasi camera nun yung Y20S, ito kasi Y20i. So, off muna natin yung hot air. Yan. So, ganun pa rin. Bubuksan natin yung unit. At para sigurado, magche-check up pa rin tayo bago natin ikabit yung LCD. Check upin natin lahat. Yung motherboard,
battery, tatlo tsaka yung charging port. Ayan. Pandikit ay matanggal yung isa. Yun. Double check natin. Tanggalin natin itong pandikit dito. Baka may nakatago na tornilyo. Ayun. Mga boss, may nakatago nga. Tatakpan nung original pandikit. Ito. Yan. Medyo maraming alang yung tornilyo. Kaya sa pagsi-cellphone repair mga boss, kailangan matyaga tayo. Mahabang pasensya. Bawal dito yung mainitin ng ulo. Kasi kung mainitin ang ulo mo, wala kang tiyaga. Wala. Baka hindi mo lang magawa. Yan ang palagi kong turo mga boss. And then yun pa rin, wag tayo bira ng motherboard. Dapat palagi tayong gagamit ng tester. Check up muna. Kumbaga sa doktor diba yung mga doktor, di naman agad pag sinabing may sakit yung tao, naoperahan ba nila agad? Di ba hindi? So may mga pagtetest pa sila, di ba? Kung ano-anong test yung ginagawa nila. So ganun din sa cellphone repair mga boss, no? Di tayo, kumbaga sa tao, hindi natin dapat operahan, no? Check up din muna natin, syempre. May ano natin linisin. SIM card niya, dito pa. SIM card tray. Yan. Walang laman. And then nga natin dito, baka may tornilyo. Yun. Yung sinasabi ko. Buti, chinik ko. Meron pa. Natatakpan kasi ng original pandikit niya mga boss, yung ibang tornilyo. Kaya ingat kayo Double check mo muna mabuti bago natin sikwatin. Wala na ba? Ang kapal lapad kasi nung original pandikit na ito. Yan. Wala naman na. So try natin sikwatin. Yan. Dahil may LCD na nga siya mga boss, kinausap niya ako kanina, matok dito sa bahay. Mura lang yung singil natin dito. Kasama yung boot loop, nagkasundo kami. Kasama daw yung boot loop. Pabalik-balik yung logo. 500 pesos lang ang singil ko dito mga boss.
Aha. Ba yun, may sumasabit eh. Ayun. Ayan, ingat tayo sa flex cable. Sinikwat ko na agad bago pa. Ayan na, para di natin maaksidente. Oh, ba't ganito naman tong cellphone na to? Ang dumi ng gilid. Ang dumi. Ayan. Mga alikabok. Ba to? Ay, mga puti-puti. Natin yung mga button. So ayaw mangat. Tornilyo pa pala. Ako hindi ko napansin ito. Ayaw. Ayan. Maliit lang sa bandang camera. Ayan. Ayaw ah. Ayan. Ayaw. Ito muna. Ayan. Oh. Maliit yung positive negative nung sa terminal ng port, mga boss ah. Check natin sa isa. Diode mode. Ayan. Normal. May lumalabas na 3,000 count pero nawawala. 0.451 normal. Sa battery tayo, DC. Yan. 3.1. Ayan. Mababa. Kasi ang normal 3.8 dapat. So 3.1 lang siya.
Tutungkabin din natin talaga tong battery kasi nga mga boss, dito dadaan yung ayan, yung sticker nya. Kapag nababasa kasi yan, nagiging pula yan. Ayan, ha? So puti naman. Para lumambot yung pandikit ng battery. Ayan, tanggalin muna natin yung battery. Ganda pa ng battery nya. Pero sabi nagbo-bootloop lang daw ito eh. Tatlo kasi yung dahilan kung bakit naglologo lang yung isang unit. Ayan. Maaring battery. Pwede naman sa power button or ano na, software nya, program. Ayan. And then check natin itong port kung may maano tayo. Normal naman, nag-normal naman yung charging niya kanina eh. Nanya natin, kahit maliit, kung mahuli natin yung voltage. Meron dito. Ayan, 5.2. Meron. Mga boss, normal yung charging port. Negative 5.2 kasi baligtad yan. Yung pagkakatusok natin. Pero 5.2 pa rin yan. Yung positive na sa negative, yung negative na sa positive. Kaya yan. 5.2 normal naman. Gaya nga nung sinabi ng product schematic sa pag-charge kaya kanina. Pero mababa kasi yung battery niya, 3.1. So ayan. Tungkabin natin itong plastic nya sa pandikit dahil nasa ilalim yung LCD. So ayan yung flex cable. Hindi naman natin lalahatin, makadaan lang yung flex cable, okay na. Ayan, ganyan lang kalahati. Para maganda pa rin yung pagkakabalik natin mamaya. So ayan, linisin muna natin. Linisin muna natin yung gilid bago tayo maglagay ng LCD. Importante yan mga boss, ha. Ayan, make sure na wala siyang pandikit. And then bago natin ilagay, testing muna natin yung LCD kung gumagana. Testing natin kung gumagana yung LCD na nabili niya ng may-ari, Dane Bravo, may-ari nito. Tingnan natin kung pwede yung battery ko dyan. Tingnan natin kung battery lang ba yung problema nito, kung bakit naglo-loop
magbo-boot loop lang daw. Balik-balik lang yung logo, patay sindi. Ayan, then babrushin natin mga boss. Importante kasi yan mga boss, na malinis dapat. Kuha tayo ng cotton buds saglit. Hindi ko pa pala nabubuksan bago yung cotton buds natin. Naubos na kasi yung isa. Yan. Ang selyo. Nisan natin. Contact cleaner pa rin. Hindi tayo gumagamit ng Hudson pagka sa mga ganitong sa mga gilid-gilid. Contact cleaner yung ginagamit ko dito. Itong contact cleaner naman, di ko ginagamit pang linis ng board yan, mga nababasa. Ginagamit ko lang yan pang cleaning, pantanggal ng battery. May iba't ibang purpose yung panglinis natin dito mga boss eh. Ayan. Ayan, dumi nyo. Yung mga tira-tira pa kasi yan. Hindi nakikita ng mata. Kailangan malinis natin maigi. Yan. Make sure na malinis. Importante yan. Yung iba kasi mga boss, nagtataka sila ba't sila nababasagan ng LCD. Kasi hindi nila nililinis to. Magkakaroon ng guhit, naiipit. Kasi itong mga LCD natin, mga boss, yung ginakabit natin, hindi naman mga original yan eh. Class A lang yan. Kaya dapat ay pag-iingat tayo kapag kabit ng LCD. Okay rin naman yung mga class A eh. Sa pag-iingat lang yan. Sa technician pa rin. Natin kung wala nang dumi. May makaanto pa. Ayan. Toothbrush naman. Basahin natin ng contact cleaner. Ayan. Malinis naman na. Siyempre, double check nyo pa rin mga boss. Mga gilid-gilid. Wala nang dumi.
So ayan. Subukan nga natin i-try yung LCD. Ito. Kung hindi ba sablay yung nabili niya. Yan. Yan. Pitin natin yung ribbon para maka ano yung battery. Sak natin yung battery. Bukan natin i-charge. Yan. Na natin kung may lalabas na picture. Ayan. Mabas yung logo. Yung kidlat niya. .3. So ayan mga boss. Mag-charge. And then try natin kung totoo yung sinasabi niyang nagbo-boot loop. Power on natin. Ayaw. Mukhang lowbat. So try ko yung battery ko kung pwede. Saglit lang mga boss, kukunin ko. So ayan mga boss, try natin tong battery ko. Kasi 3.1 lang yung kanyang battery. Pero try pa rin natin i-charge yan dun sa may OSS team. Yan, ito sa akin. Try mo natin charger. Battery. Pareho lang ba sila? Kung magkaiba ata sila. Ay, hindi, nag-flip naman. So try natin i-on. Yan. Vivo. Kung muna tinatanggal yung cover mga boss. Check muna natin. Para may warranty. Mamaya may problema yung touch na ito eh. Tuloy-tuloy ang gawa natin mga boss kasi nagpo-post lang tayo. Gawa ng may kinuwalan tayong battery pero yung cut, di tayo nakapag-cut ngayon mga boss. Tuloy-tuloy ang gawa natin. So ayan. Ako may password. Pero try na lang natin dito.
sa mga numero, kung maganda yung function niya. Yan. Yan yung sagad niya. Yan. Bukas yung wifi, bluetooth. Yan, testing natin kung natatouch dyan. Okay, okay. Flashlight. Ayan. Airplane mode. Mukhang okay naman mga boss. Yung LCD nya. So, di naman nag-bootloop ah. Try natin yung battery nya. Kung doon ay magbo-bootloop. So, power off muna natin. And then tanggalin ko muna yung akin, yung battery ko to. Hindi siya pa-power on kasi low bat pa yung unit. So charge muna natin to mga boss. Magpo-pause muna tayo. Titingnan natin kung may problema ba yung battery nito. Or tingin ko hindi power button to eh. Kasi nung inano ko ng battery mga boss, hindi naman siya nag-bootloop eh. Sabi niya nagbo-bootloop, kaya malamang sa battery ito eh. Pero tingnan pa rin natin. So ayan. Charge muna natin mga boss. Sabihan na lang natin siya kung may problema pa rin. So po-pause ko muna mga boss. Maghihintay lang tayo. Charge muna natin yung battery. So ayan, kanina pa natin china-charge mga boss. Pero ayaw niya ma-charge sa unit. Try natin i-charge sa OSS Steam. Ginagamit nating special charger, no? Lang labas natin. Ito, gamitan natin na ito. Tingnan natin kung magno-normal. Pagka hindi nag-normal at ganun pa rin, i-advise natin siya na magpapalit ng battery. Kasi ang usapan pa lang namin dito is yung LCD tsaka yung boot loop na sinasabi niya. So tingnan natin yung terminal kung ano kapareho. Ito yung Huawei P40 MI10 X9. Pang ito yung kapareho niya. Yan nga. Tatanggal. Ano ba to? Yan. Binaba natin para mag-clip ng gusto. So, saka natin ang charger. Tingnan natin.
Baka di kaya ng unit dahil mababa nga yung voltahe. Try natin i-charge dito kung mag-charge. Ba yan? Tatanggal. Yan. So, charge muna natin dyan mga boss. Balikan na lang natin ulit. So, ayan mga boss, habang charge pa natin yung battery, tabi muna natin to. Gilid muna natin. And then, tinanggal ko na yung LCD. Nilinis ko na yung mga takip habang nag-charge kanina. Ayan, para tuloy-tuloy yung trabaho natin. Nilinis ko na. And then, para maikabit na natin yung LCD. So, tawag dito, pandikit. Yan. Mura lang sa Shopee mga boss, oh. Bago kong T7000. Ito yung gamitin nyo. Tanggalin ba muna natin yung motherboard. Para safe. Kasi gugumahan natin to mga boss. Lapat natin yung lumang LCD para maganda yung pagkakalapat ng LCD. Yung tricks na ginagawa natin. So, sa power button ata ito yung selyo nya, yung kulay black. Hindi. So, wala naman laman. Kung nasa ilalim, tanggalin natin yung tornilyo. Ba pala yung tornilyo nya. Natin nanyan natin yung tornilyo, magnifying glass.
Try natin yung flat. Yan. Tanggal na natin. So, yan. Yan. Then, wait lang mga boss. Hanap tayo ng goma. So ayan, hababa na yung video natin. Yan na natin ang T7000. Lalaglag. Makipot kasi yung, ayan mga boss, yung ano ng LCD, lalagyan ng pandikit. Medyo nanginginig ang ating kamay. Huwag masyadong marami mga boss, dapat yung nasa line lang, ano. Ayan, yung dito lang natin ang malalagyan. Lalabas naman sa gilid yan kung medyo marami. May gilid ng LCD. Ayan, nagsasapot ang ating pandikit. Pakipot kasi. Na tayong tumatawid sa tulay. Makipot. Lalaglag ang ating nguso ng T7000. Ayan. So ayan. Then natin yung LCD. Sana maging matagumpay ang ating pagsa-cellphone repair.
mga boss. Shoot natin yung ribbon, dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Yan, kita nyo ba? Ang pisil, wag malakas. Wag malakas ang pisil mga boss. Ayan, sa gilid-gilid. Pisilin natin ang bawat gilid. Yan, may lumalabas na mga isobra nya. Sobrang pandikit. Dali lang naman linisin yan mga boss. Yan. And then yung lumang LCD, yan, lapat natin kahit medyo basag na, pero okay pa yan mga boss. Pwede yan, tanggalin natin yung ribbon. Then natin talian. Yan, dalawa lang. Yan naman tatlo eh. Yan. Kasi kaya tinatanggal natin yung motherboard mga boss para safe, hindi sumabit. Baka matamaan yung camera ng goma. Yan, kaya tinanggal natin yung motherboard. So patutuyuin muna natin yan mga boss, habang nang-charge din yung battery. So pause muna natin. So ayan mga boss, kakatapos ko lang kumain muna ako dahil excuse, patigay pa. So pwede na siguro to. Try nating i-testing. Matigas tong isa eh. Tingin na lang natin sa gitna. Yan. So tingnan natin yung battery kung na-charge na ba ng maayos.
Yan. 3.9 na siya dito. Charger. Tingnan natin kung nagdagdag. Then may pandikit din naman yung tape yung takip nito mga boss. Kaya gagamitan pa rin natin to ng tape mamaya para sigurado sa LCD rin, no? Try muna natin si motherboard. Maipit yung antena. Angat natin yung antena. Yan. Tornilyo sa motherboard. Balik natin. Dito yan eh. Hirap isentro. Iba kasi yung tornilyo na ito. Ginamitan ko lang ng flat screw kasi. Ay, nako po. So ayan, nakabit natin yung tornilyo ng motherboard. Uy. Ayan. Testing natin. Kanina hindi nagtutuloy ito dahil mababa yung voltage ng battery, mga boss. 1.0. So ayan, 43% na siya yung battery. So ayos na. Assemble na natin mga boss dahil mahaba-haba na yung oras natin. Mahigit isang oras na aabot tong video natin. Galing natin to. Mga pandikit lang naman yan. May password. Hindi natin nahingi sa kanya yung password. Kaya natin gana matest yung LCD. Ayan. Na-drain lang ito. Kala niya siguro dahil boot loop. Pero hindi. Sa battery lang ito. Na remedyohan naman natin yung battery mga boss.
Yan. Kabit natin yung so assemble na lang naman to mga boss. Okay naman na yung unit, nakita nyo naman pati yung battery, no? So para hindi masyadong mahaba, putulin na natin mga boss. So maraming salamat mga boss. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po kayo. Maraming salamat po. Assemblein na lang natin to eh. Madali na lang naman yun.